Anong nangyari? Bakit nag-iba? Ang akala nila, okay na tinanggap na, may permit na yung Dumaguete City LGU. Pero ngayon, biglang binawi. Well, ang city, ang Chief of Police ng city po ay sumulat kay Mayor Remolyo at ang sinabi, una-una isa sa magsasalita yung Glenn Chong na maraming mga pula sa ating First Lady na sabi niya mukhang nag-i-incite daw to sedition. Paano mag-incite sa sedition? Hindi naman po public official ang ating First Lady. Wala naman po siyang mandato, wala naman po siyang opisina, no? Hindi po siya public officer. Nagkataon lang asawa siya ng presidente. At matapos yun ay sabi nila, hindi raw sapat ang kanilang mga kapulisan para bantayan ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po'y taliwas sa karapatang pantao na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinahing sa gobyerno dahil sangayon po sa desisyon sa isang kaso na ako mismo ang tumayong abogado para sa petitioners, ang IBP versus City of Manila, ang tanging dahilan po para mapagbawal ang rally kung mayroong clear and present danger. Yung kapalpakan po ng pulis na hindi nila raw ma-secure ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po yung clear and present danger. Kapalpakan po yan dahil dapat lahat ng pulis ay laging handa. At hindi naman po kinakailangan ng maraming proteksyon ng ating dating presidente dahil siya po ang pinakamahal na opisyalis ng ating bayan miski hindi na po siya presidente. Front runner pa nga para sa Senado kung bukas ang gagawin ng halalan, no? Magna number 1 pa yan. So hindi po dahilan yan. Ang totoong dahilan, well, una-una po, no? Alam nyo ba ho na ang mayor dyan sa siyudad na yan ay kaklase ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang law school, no? So siguro po may kinalaman yan. Kayo ba? Nagugulat pa ba kayo na may kinalaman yan? At pangalawa, syempre, alam na naman natin ang pagigipit ng Malacanang. Baka hindi mo matanggap ang AIX, hindi mo matanggap ang TUPAD, hindi mo matanggap ang iba pang mga proyekto na galing sa national government kung hindi susunod sa kumpas. Pero alam niyo po, talagang hindi na magpapapigil. Dahil kapag tayo naman ay tatanggapin na lang ang kanilang panunupil, talaga pong mawawalang bisa ang ating mga karapatan. So nagdesisyon na po ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte, organizers ng TAPS, Transparency, Accountability, Peace and Security, tuloy na tuloy po sa Dumaguete. Miski wala po tayong entablado, magtutuloy po tayo. Miski megaphone lang ang gagamitin na magtutuloy tayo dahil nandun naman po ang SMNI para i-cover din yan. Para kung wala man lang tayong mga magagarang ilaw, wala tayong mga malalakas na sound system, maririnig nyo pa rin sa pamamagitan ng teknolohiya ng internet kung ano ang nangyayari dyan sa Maisog, sa Dumaguete. Bukas po yan, alas 5 ng hapon.